Mayong aga sa tanan. Pastor, thank you very much for that great privilege this morning na maka-speak man sa inyo. And I want to be my prayer and I want to be a blessing today. No? Salamat sa amon pastor and the church. Kung sa ano, so pare ko sa una sa mga young people. Kapungko man lang kuda. No? So mga ginawalian ko subong mga dugay na mga pastor. Siyempre kung bago ka lang pastor, medyo mahuyaon ka. Subong anay, hindi ko anay mahuya, mapatay huya ko anay. Okay, so Luwal Pastor, thank you for a great privilege nga makawali. Okay, tinuta palihog? Ang ilang special number, do ako ginakulbaan blaw. Bilang pastor, ang gakanta blaw. Sila gakanta, way ginakulbaan, pero ako do ginakulbaan ko sila kanta, matapos o hindi. Okay, the book of Hebrews. Ang ako na-assign sa host pastor naton, how to overcome or how to conquer family problems. No? So, and I pray nga maging blessing ni siya. Okay, the book of Hebrews. Hebrews chapter number 11, verse number 23, down to verse number 25. Basahin ko verse number 23, basahin yung verse number 24, and together, verse number 25. The Bible says, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Verse 25 together read, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Let's pray ba na Diyos, Lord, nagpasalamat kami sa sini Lord nga aga gintaga mo kami dako nga adlaw o Diyos. Nga kami Lord mabuhi ba kag makasimba Lord sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Salamat Lord for this Baptist Youth Conference. Thank you for our pastor, his heart nga madamo Lord mga young people nga sunod sa imo Lord nga plano Ginoo. Kaga I pray o God this morning, i-bless mo Lord ang ining mensahe. Kabay po o Diyos nga ikaw lang magbukas sa among kaisipan. Give us a humble heart. Tagay kami Lord sa attentive spirit sa pagpamati Lord sa imong mga pulong o Diyos. Holy Spirit o God, ikaw Lord magpangikot, ikaw Lord magtrabaho sa among tunga. Tagay ko Lord kaalam, papaano ko Lord nga ma-deliver ang imo Lord mga pulong. Sa luwat dalayaong gika, patawad sa mga pagkulang pakasala, ginatugyan, ginasahig na pasalamatan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. Please be seated. Madamog salamat. So ang tunan natin sa buong how to conquer family problems. So in the life of Moses, naka-encounter si Moses and his parents in the problem, his family. So the king of Egypt nag-command nga almost sa tanang kabataan sa Israelites pamatyon. Kaya nga because of the jealous, bangon gadamong Israelites. So ang problem, patyon ang bata. So verse number 23 gimbasa naton, by faith Moses, when he was born, he was hid 3 months of his parents. Gintago siya. So may pressure, may problema. Busilingon, sa gusto nato sa hindi, young people, ikaw subong pamatanon, sa gusto nato sa hindi, ang balay, may problema. May pressure. May mga kabudayan sa sunod balay. No, amen? Iba sa ato ngayon, nag-atindi ka, wala ka lisensya. No? Wala ka lisensya, pero nag-atingkam. Ang ibang wala gisugtan, pero nag-atingkam. May mga pressure. Sa aton kabuhi, sa gusto nato sa hindi, may mga problema sa sunod balay. But, kung nato naton di, number 1, we must have a defending courage. So, nakaman ang king of Egypt
nga may ara pamatyon. Pero verse number 23, but faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. So, ang ginimo nila, they defense about their faith, nga may ara sila kaisog. So, busalingon, hindi ang solusyon, o hindi nga gitawag nga may problema ang balay, hindi ka kasunod sa Ginoo mo. May mga sari-sari kita problema sa balay, may mga galaya sa balay, may ara hindi gusto na sa balay, may ara gani nga kontra ninyo ang balay. Iba sa inyo gani, wala na nagatulog sa balay. But the faith in the courage of the Moses' parent, they stood their faith and their courage. That's why a courage does seek the will of God. So dapat maging maisog kita yung people umade. Ano mamaagyan nato sa sunod balay? Hindi gusto sang yawa nga makita mo ang kabubuton sang Diyos sa kabuhi mo. Amuna God allowing us gitugutan sang Diyos na ikaw nga magkari sa this kind of gathering, this kind of youth camp para to prepare. I-prepare sang Diyos ang mensahe nga para fitted para sa imo. Para makita mo kung ano ang kabubuton sang Diyos sa kabuhi mo. That's why we need to seek the will of God. Happy courage. May problema sa sulod balay, pero maging maisog ka sa pagkatubang sa problema. Amo na hindi mo mahata kabukusan ang kabuhi mo kay nakulbaan ka sa sulod balay. May mapugong sa imo, the first nga mag-persecute sa imo, ang unang mag-hinder sa panawagan mo sa Ginoo mo, amo ang imo ginikanan. Amen? But they stood firm in their faith, and they practiced or they stand their courage. Not only not to seek the will of God, but i-courage to submit in the will of God. Magpasakop ka. So kabalo ang parent ni Moses, grabe ang pressure, grabe ang problema. Kita maging tago nila ang bata nila. Pero bangos ang nagsubmitar sila sa plano sang Ginoo. Nakita ni Moses kung gaano kaimportante ang panawagan sang Ginoo. Amen? May bukid kang atubangon. You must be conquer. Tama ni Pablo, in all these things, you are more than conqueror. Hindi lang ka conqueror, you are more than conqueror. You are more than, not only you are conqueror. Makaya mo na kung ano mga problema sa sulod balay. Ang ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So wala nga bagay, wala nga pressure, wala nga problema na hindi mo makaya. Biska may problema di sila, God deliver them. God make a way. Nga mabuhi ang bata. Pamati, ginalaw sa Diyos ang makaiskapo ka sa problema. God will make a way to lead you in this place para makita mo ka mapasakop ka sa kabubuton sa Diyos sa kabuhi mo. Ako suna, I am the product of the camp. I surrender my life back year 2002. Kag walagi ko na ginulsol nga tinawa ko sa Diyos sa iya panawagan. Isama ko da kapungko, gapamati man sa pastor. Kang gusto ko, Lord, gusto ko matuman ko ang imo plano sa kabuhi ko. Pamangkot ikaw yung people, ano imo ginalagas dire?
Are you seeking the will of God in your life? Are you willing to submit your life to God? Basta ilain mo ginapangita? Ginapangita mo basta ilain? Ang sa tupad mo na? Muna ibang gapamati, wali. Lain na yung ginapangita, hindi ang wali. Gapong ko lang yung mata, to sa hindi mo matsindihan kung ano yung mata. Pamati na sa wali, samtang ka pamati na saya, kamo na sayaw. Ang iya mata, do sniper. Umaway ka din nakagto sa camp. Displays the conference. Ngara para mangita ka. You are in wrong place. You are wrong motive. Siya mating ko bala sa camp para base atuto siya. Atuto ang akon nga ginapangamuyuan. Amen. We must arm a defending courage. Businong dapat gamiton mo ang kaisog mo. Nga halin sa Diyos. And after the camp, and after you are surrendering your life to God, damo-damo nga problema nga ma-encounter mo sa kabuhi mo. And after nga ikaw mag-response sa panawagan sa Ginoo sa kabuhi mo, pagpuli mo, there are many problem, pressures in life. Damo mamugong, damo ka makontra, damo ma-disagree sa decision mo. But you need to stand firm, have courage to stand firm in the calling of God. Amen? Number 2. Dasig lang na, amen? Basta ka pamati, dasig. Not only we must have a defending courage, but because of the courage of Moses' parents. Kay bata pa si Moses mo. Nanindugan ang iya ginikanan. Bisa may mga pressure sa palibot. Bisa may problema ang iya panimalay. Nangisog sila na sundon, magpasakop sa plano sa Diyos. Number 2, not only we must have a defending courage, we must despise to be called as known and famed in this world. Verse number 20. Verse 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. By faith Moses, when he was come to years, nakamuklat na, nakaabot na ang pag-itindi ni Moses. Amen? But the courage of his parents, nagtulod sa iya, na makita iya, kamaitsindihan niya, ang plano sang Diyos sa kabuhiya. Busin mo, yan people, kung manindugan ka lang sa imo palimalay. Ginaulat ang Diyos nga ikaw maging maisog sa imo palimalay. Don't be afraid. Bisa ng hari, hindi ka pugos ang ila kaisog. Amo lang yawa, pag-abot dito sa imong balay, ang balas ang yawa, hindi mag-surrender bala. Pati ka na, hindi ka mag-Bible school, mabudlay. Mag-full time ka, mabudlay. Hindi pagsunda na, pawalihan lang bala mga pastor bala. Manamba ko sila ng pang sponsoran sa youth camp. 5, hindi makamo kabayas ang kwarta, pero mabayaran nyo sa pagpamati nyo kapag respond mo sa Ginoo. Kwarta-kwarta na, pero ang tao nga makapamati pulos ang Diyos, mali mo mag-surrender sang kabuhiya. When Moses
nagiging mature na si Moses sa verse number 24. But faith Moses, when he was come 2 years, naka-18 na siya, naging mature na siya. The original is family, the Israelites. Pero nagdako sa Egypt. Amen? Anong Egypt during the time? Ang Egypt kilala. Manami. Banggaranon. Masadya. Di ba mo na? Ang Egypt. So, he despised. Nandiyan verse number 24. He refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Gimbaliwalaya, busilingon, hindi mo masunos ang Diyos, ang Ginoo sa kabuhi mo, kung may ara ka, may ginakaptan. May ara ka i-despise sa kabuhi mo. Ano ang kapamugong na hindi mo matuman ang Diyos sa kabuhi mo? When Moses, he come to his mind, understanding, ara na sa iya, pero nasindihan niya, ang plano sang Diyos, hindi ako diri. Bariwalaon ko ni, kaya hindi ni plano sang Diyos. Di ba gusto mo makapasar ka sa eskwela mo? Gusto mo makaobra ka? May ginatawa ka sang Diyos, pero nagkapabungol ka. Damo-damo na nalipas ng mga tinuig, damo-damo na nalipas ng mga camp, huwag mo kisurrender ang kabuhi mo until now. You are struggle in your life. Malinungan ka lang na kung sundo mong Diyos sa kabuhi mo. And you can say to God, Lord, I surrender all. Total hindi mo na mahamba sa kabuhi mo, hindi ka gimalinungan. That's why Moses refused to be called. Busin ko na ano ka man to sa una. Kalipati na to. Kung kilala ka man sa eskwelahan, nga maalam ka, ikaw ang pinakanami, ikaw ang pinakabida, kalipati na to. Sunda na ang Diyos sa kabuhi mo. He refused. Ha? Paano ginrefuse siya? Gimbaliwala iya ang mga bagay nga manami sa kabuhi iya. Tingala niyo hindi yung masunod ang Diyos? Kami ginaisip ka pa sa likod. Kanugo ng pag-eskwela ko. That's why I refuse. Kalipati na to, baliwalaan na para masunod mo ang plano sang Diyos sa kabuhi mo. Pamati, young people, nga nagating ka sa camp para sundon mo ang plano mo. Kundi ang gusto sang Diyos, masunod mo ang plano niya. Ang plano mo, pinakamaayo na, pero mas maayo ang pinakaplano pag isang Diyos. Kung patugtan ang gurong mga plano ta, nami na. Pero mas manami pag sobra kung sundo mo ang plano sang Diyos. He refused, he despised to be called as known. Makilala si Moses, gimbaliwala ina to. Kaya nga, pinakataas siya. Ginasaligan sa sang Pharaoh. Kanami na sang kabuhi ya. Di ba mo muna sa sunod balay? Namin ang kabuhi mo, di form ka, di pa aircon ka. May eskwela ko na Bible school. Ano na lang ko? That's why come out from your comfort zone. Mag-surrender ko sa Bible school. Iniwang na ko. Amba ni mama mo, bauto, mag-full time ko na to, niwang ka. Pagsulos ang bata mo sa Bible school, sa full time, niwang na nadaan.
Bauto ba mo full time ko da to maubrahan ay dadaan da suluguon ka da may itom ka da. Pag sulos ang bata mo itom na ladaan. Amalay baliwala na to nga mataway nga balay. Pag sulod mo sa Bible school, pag sulod mo sa full time, dapat ready ka magobra. Moses refused to be called, to be known. Ang bali Moses, I need to go out from my comfort zone. Para masunod ko ang plano sang Diyos sa kabuhi ko. Pamatay ang people, toto may ginapalangga ka sa imo balay. Nga hindi mo mabiya-biyaan. Hindi mo masunod ang plano sang Diyos sa kabuhi mo. Ikaw nakabalo mo na anong kapugong. Basi may migo-migo ka to. Basi may miga ka. Kanugos ang kurso ko. Suportahan ako sa pamilya ko. Tapos maguntat lang ko. Kung may panawagan ka, despise that. Get out from your comfort zone. Kung wala kaya panawagan, just go on. Be a professional. Hindi ba pilita mag-pastor ka? Hindi ba pilita na mag-full time, mag-Bible school ka? Kaya ara sa Bible school, amo lang ginatawag sa Diyos. Hindi paghampangin kagulingon mo. Kung ikaw ginatawag sa Diyos yan, hindi mahadlok. Damo ka tubangon. Pagpuli mo, buyayaw. Basi-basi nyo, tampaon pa. Ay basi ko ni, lalason pa ang kalag. Amen? Bani kayo miyuhon na ni subong. Kabalo ka na, masurinder ka. Kabalo na, ang demonyo masurinder ka. Pero ginapaisas ang demonyo sa imo, damo ka maging maatubang. Surinder gida bala. Nanay mo to, gamudlo niya namataya to. Baliwala ablang college mo bala. Sa putihong kag ni tatay mo. Matalas gid ang kalag mo sa balay. Amo na dapat atubangon mo na. Bisang kayom-yom ka din, nag-chanting ka. There's family problem. Welcome along the way. And by the grace of God, pag surrender ko full-time with the ministry, year 2002, 5-9, masurrender ko sa Bible School, siya buang ka, ginabrinwas ka sa pastor mo, 5-9, that is my decision. Ginaliabya ko na, ginabuyaya, 5-9, kaibin ako, 5-9, hindi mo na ako mapunggan. Siya, kung mag-surrender ka sa Bible School, hindi na ako masuporta sa imo. 4 years in Bible School, wala gig ko puli-puli sa balay. Kag wala gig ko suportahan sa ginikanan ko. Ikaw, full time ka puli-puli? Mama, get out from your comfort zone. Live by faith. When God calls, God provides. I'm starting mission year 2019. Nakita ko ay kong pabayaan sa Diyos. Asa subong buhi pa man. And I pray nga kamo masunod yung man ang plano sa Diyos sa kabuhi nyo. Wala kamo hinusulan. Mamasol lang kamo. Damo ka masunod sa Diyos, gagwapo ka. Kamo nga bahay nga way kamo ga-surrender, mga laway sa inyo. Beauty is vain, but the woman that feareth the Lord shall be praised. Matahom lang gid, ikaw sa mata sang Ginoo, kung ang kabuhi mo, ginagamit sa aton Diyos.
Does I come out? Not to come out, but to come into the Christian service. Aba ni Moses, hindi na ko da para dira. I don't want to be known. Hindi ko da kadapat-dapat. Pamati, ang inangan lugar sa buong ginagtindugan mo, hindi na tali para sa imo. Kung ginatawa ka sang Ginoo, pamati, halin ka da sa imong ginatindugan. Guwa ka da. Get out from your comfort zone. Amen? Direya subong pagpangalagad na. Triningon ka. Amen? So I thank the Lord, by the grace of God, year 2002, nag-eskwela ako Bible School, 2006 graduate ako sa Bible School. 12 years stay in the church. I started a mission year 2019. And after 5 years, God organized the church. Way kakabalo ko na ano yung sa Diyos sa kabuhi mo. Yes, may mga plano ka na maayo, na labuton mo. Pero pamati, mas maayo pagid, mas the best pagid kung sundon mo ang plano sang Diyos sa kabuhi mo. Kung hindi malang maayo ang plano sang Diyos, taniway kami nag-surrender. Gusto pa ko tani sa una, grade 5 pa lang ko, sa high school, Lord, I want to be a seaman. Kaya patindugan ko si Nanay Balay, nami, Princeton nga seaman, naging seamanal. Pero I need to walk by faith. I need to live by faith. Ang mga ginatindog ako, when God calls, God provide. Ang mga ginakulbaan ka mag-surrender, kay base kaluluoy ka. Ang mga sabi, may gitawag diyang Ginoo, ginakublaan. Kasi kapungko ka na, itsura mo isog-isog, basta hindi ka mag-surrender, talawit ka! Hey! You are coward! Be a man! Di pa imin-imin ka pa, talawit ka? Amen! Praise the Lord! Pag surrender, ara na sakit nga. Hoy, hoy, talawit ka. Abi mo, isog ka? Isog ka ba o ilok? Ama to nga isong willing to get out from your comfort zone. And start to serve the Lord. May ginatawag din ang Ginoo. Ay ba galing ka pabungol-bungol lang. Ang iban na hadlok lang. Pero hindi pa ni, damo pa nga mensahe. God is preparing ourselves for His service. Pamati, kinanlang ka sang Ginoo ta. Kinanlang ka sang Ginoo ta. Don't despise the calling of God. Amen? So we must despise to be called as known and fame in this world. Baliwalaon ta na para masunod ta lang ang Ginoo ta. Amen? We must, number one, we must have a defending courage. Don't be afraid to seek and to submit in the will of God. Number two, we must despise to be called as known and fame in this world. Number three, the last. Amen. Pamama nila dalas, ay salamat. We must have a decision, choosing the right things. Verse number 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Karon nakabot na sa panahon ni Moses
nga naging mature na sa, nakabot na sa panahon mo, nasindihan mo na ang plano sang Diyos sa kabuhi mo. It is about time. It is about time to make a decision. Choosing the right things. Pilian na subong. Hindi na pagsayanga ang kabubuton sang Diyos sa kabuhi mo. Amo na ning adlaw, amo na ni ang oras nga maghimo ka subong desisyon. Lalaki kag babae pamati, imo ka subong desisyon. Ano man ni Moses? Nga isa naging mature na, bayaan niyang kumpulsong choosing. Mapili ko. Mapili ako nga mag-surrender o hindi. Tama mo, verse, babalik ko na. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. So number one, a decision that willing to suffer to serve the Lord. Maghimo ka sa buong desisyon. Yung people mamati, hindi sa kitulog. Ikaw subong ang ginapangita sang Diyos. Labi na gid lalaki. May mga lalaki dumaagitoy daan. Dasing lang na yung pangaluyag pero agitoy sa palatsago ni. Maghimo kamo sang desisyon. To choosing rather to suffer affliction with the people of God. Baliwala na to. Magpili ka subong ng mga lagad o hindi. Hindi lang ka pungko-pungko ka da. Hindi nga mag-atinatin ka lang. Hindi nga matsanting-chanting ka na. Nga dumabok ka ang baba mo sa chanting. Ginabawali mo lang mga pastor para pa mapati-mati ka lang. Don't go home without a decision. Be a man for a decision. Hey, mati ba yung mga lalaki? O, yung mga trantado, pamati. Mga talawit, pamati. Ginapangita sang Diyos subong mag-desisyon ka. Stand firm your decision. Stand for your decision. Ato ba nga ang nagabalabag sa imo? A decision that willing to suffer to serve the Lord. In the last, a delightful, not in sin, but to surrender fully to the Lord. Alam mo, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy. Mati, ang siking kalibutan ni, pangmadalian na ning kalipay. Maging teacher ka, agi lang ng sweldo. Mga lagal ka sa Ginoo ka sa hindi, mapatay ka. Mga lagal ka sa Ginoo, matigulang ka. Amra, samtang bata ka pa, samtang mabakod pa ang tuhod mo, pangalagad ka na. I got saved at the age of 50 years old. And thank God, wala ko nang Ginoo, so I surrendered my life 70 years old. Subong, 21 pa lang ko. Hindi, 41 na. Hindi makita sa tsura, pero sa lakat. Choosing rather suffer affliction to the people of God rather to enjoy the pleasure of sin as a season.
Kung hindi ka mag-surrender, kamapatuyan ka sa kabuhi mo sa kalibutan, agilang na! Hindi ko anay mag-Bible school, baskwila ko anay, hindi ko anay makamuni, agilang na. You are wasting your time! Kag hindi ka mag-surrender kung tigulang ka na. Gingamit na sang yawa ang persa mo. It is about time. Remember now the Creator in the days of the youth. Dunduma ang Diyos sa adlaw nga ikaw subong bataon pa. When thou was young, thou girdest thyself. Samtang pamatanon ka, ang kusog mo, grabe. Kita mo, ang kusog wala sa tigulang. O sa edad gali, tigulang, do bad words na. Wala sa may mga edad, kag wala sa bata. Kita mo, magimo sala, hindi tigulang, hindi bata, ara sa bataon. The prime time sang imo persa. Ang gasilabo nga dugo, ang gugma nga hindi mapunggan. Akong gugma, habok-habok, kamang-kamang. Magkalipay kita, hindi sa sala, kundi pag-surrender sa plano sang Ginoo ta. Surrender fully to the Lord. When God called you, don't be hesitate. Just follow fully the Lord. Kung ang Diyos mag-surrender ka, maging kaupo mo gid ang Diyos. Even though sometimes mga pamilya mo disagree, kabalo na ka na. Hindi magsugot tatay ko, hindi magsugot si nanay ko, hindi magsugot tiya ko, hindi magsugot mga magulang ko. But stood firm, have the courage to choose the right things. Pili ang tamang abutang. Kay kung magsala ka sa desisyon mo, amo na imo destinasyon. Make a right decision right now. Hindi ka na magpabili nga bata ka pa. Hindi ka na bata. You are not baby. Ano baby? Dudo? Hey! Mapalutas ka! Labi na ka mo mga laki. Dako ka na, gadudo ka pa. Chosen. The right things. Pili mag-surrender ka fully in the Lord. Ang ba ni Moses, mo nakita kong kalipay ko sa Egypto, the glory of the Egypt. Ba mo na gusto mo, kung makagraduate ka, ang gusto mo dami gid. Pero mas pamati, mas nami pagid kung ang masunod mo ang Ginoo sa kabuhi mo. It might be nabudayan ka subong. Pero not all the time, permi ka lang mabudayan. Hindi sa panahon nga permi lang hunas. May ara mataob na. Hindi nga panahon nga permi lang init. Nga permi ka lang kapangipay. Mga kabot sa panahon nga matugnaw, kag nami ang tsimpo. But today, chosen. You need to make a decision. You need to make a decision right now. Yan people, pamati, ginaulas ang Diyos mong magdesisyon ka. Don't tulog guys. Lord, kabalo ko ginatawag mo ko. Give me a right decision. Solid decision. Lord, I want to surrender fully. I want to surrender fully, full time in the ministry. Hindi ka dapat kulbaan. Hindi ka dapat kulbaan! Oh, tinawag kami sang Ginoo by the grace of God, pinabayaan kami. Kamu gusto mo magsunod sa Diyos, hindi ka kulbaan.
Kaka mo na nagsunod na, nag-Bible school na, masugod ka na, you made a right decision. By the grace of God, young people, overcome it, conquer it. Many, many problems in your home, in your family, but stood firm in your faith. Have courage. Lord, give me courage. Pagpuli ko sa balay, last night, pagka Friday morning, tindog ka. Amen? I hope naging blessing, tindog ta paliyok. Brother Diyos, Lord, nagkapasalamat kami sa liwan, sa sinilong nga agan, salamat sa pulong mo. Salamat, Lord, na remind kami liwan. Kung papaano, Lord, atubangon, lampuwason, daugon, ang problema sa sulod balay. There are many, many problems we face. But help us, give us a courage. Give us a courage to stand firm. Thank you for thy word. Thank you, Holy Spirit. Speak to every young people. Kasi nga aga. Patawad sa mga kasalanan, inatugyang inasahing ng pasalamatan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.